Para sa mga iglesia ni Cristo, yung relihiyon, naniniwala ba kayo sa multo? This is a genuine question kasi I have relatives na iglesia ni Cristo yung religion nila, and this horror story made them believe sa multo. By the way, madaling araw ngayon, I am filming at 4 a.m. Lalabas ako para mag-jogging. Pasikat pa lang yung araw. Anyway, this story happened around 2010 to 2011. Meron kasi akong tito, may isang dance instructor. Ballroom, street dancing. And nung time na yon, merong gaganapin na street dance competition sa Bicol. I forgot to mention na sa Bicol nga nangyari to. Specifically, between Sorsogon to Legazpi. Nung mga time na yon, we were in Sorsogon. Tapos, yung tito ko, bumibiyahe siya pupuntang Legazpi City para doon magturo. One night, siguro around 10, 11, yung mga tita ko decided na hatiran siya ng pagkain or basta may inutos. Yung daan mula Sorsogon papuntang Legazpi, mapuno. Alam mo yung kilid, puro bundok, tapos puro bukid. And sa gabi, halos walang masyadong streetlights ng mga panahon na yon. So, it's a bit creepy and scary. Ang gamit nila para pumunta sa Legazpi is tricycle. Ang driver nun is yung tito ko, which is a Katoliko. Then, yung dalawa kong tita na iglesia. Nasa loob sila ng tricycle. On their way, parang medyo bumibigat yung feeling nila. Medyo mas lumamig. Yung lamig is kakaiba siya. Hindi siya yung normal na malamig sa gabi. Meron mga onting sasakyan na bumibiyahe, na kasabay nila sa kalsada. Pero may moment na sila na lang yung nasa kalsada. Tapos, parang sobrang dilim. Ang ilaw lang talaga is yung ilaw ng motor. Bumigat yung pakiramdam nila and bigla silang nakarinig na parang may umapak sa bubong ng tricycle. Takot ako. Kinikilabutan ako bigla. Nung narinig nila yung lagabog doon sa ibabaw ng tricycle, nagkakaroon ng issue na umusad yung trike hanggang sa dumating sa point na hindi na talaga sila makagalaw at all. Yung mga moment na yon, umaandar yung gulong, like pinipilit ng tito ko na mag-move forward pero hindi talaga gumagalaw. Tapos natatakot na yung dalawa kong tita. Sinasigit na sila ng long road, tapos puro puno yung paligid, bukirin yung nasa kabilang side, bundok yung kabilang side. Ano anong tito ko is tinignan niya muna yung dalawa kong tita sa loob ng tricycle. So they were getting scared na baka doon sila masiraan sa gitna. Mabigat na nga rin yung feeling. Kept on pushing the tricycle para lang talagang umandar. Paglingon niya sa ibabaw ng tricycle, may nakita siya na malaking tao na parang kaganon sa ibabaw ng tricycle. Buti na lang, ang nauna sa kanya is yung tapang at hindi yung takot. Itong ginawa niya is sinigawan niya ng malakas, minura niya, after niyang murahin, biglang nawala, umandar sila ng mabilis. And yung dalawa kong tita, they heard na talagang gumaan yung tricycle. Imagine, 11 p.m. hating gabi na nun. It's a very short story na ang tagal-tagal ko nang iniisip ko, ikikwento ko. Hindi ko to makakalimutan kasi nung pagdating nila sa bahay, pagbalik nila, agad sila nagkwento sa amin. And what's funny is, sabi nila, iglesia kami, pero ito yung experience na nagpaniwala sa amin na totoo talaga yung mga multo. Sabi ng tito ko, what he saw is parang lalaki na sobrang laking tao and nakadagan talaga siya sa ibabaw ng tricycle. So, it was really terrifying for them kasi hindi naman enclosed yung tricycle eh. There's a chance pumasok yun sa loob or maupo sa likod ng tito ko. Just imagine being in that situation. Nakakatakot. Anyway, ayun nga, alam ko aabutan ako ng sikat ng araw paglabas ko kasi magjo-jogging ako and I am taking the Luxskin Beauty Talks. It's called Lana. This is an oral sunblock. Hindi pa naman super direct yung araw pag natatapos ako mag-jogging, so I'm not gonna put sunscreen na. I'm just taking an oral sunblock para at least protected pa din ako even if I am under the sun. Here is the capsule. Alam nyo, pangalawang bote ko na to. This is a premium oral sunblock. Meron din siyang stem cell. And you can be protected from UVA and UVB. So, sa gadgets, sa masamang effect ng rays ng araw. Meron siyang powerful na antioxidant. What I love about this is, ina-enhance yung collagen production. Good for the skin, for the hair. Meron siyang 60 capsules. Sobrang premium. Like, just by looking at it, it's premium, guys. Ako rin, bakit madaling araw ko naisipan na magkwento sa inyo ng ganitong story. Hindi pa kasi ako gising and bigla ko lang siya naalala out of nowhere kasi I was thinking na kailangan ko mag-horror story since tonight I have to upload. Mapanood nyo to Saturday night. So yeah, that is my question. Like genuinely, para sa mga ang religion ay Iglesia ni Cristo, naniniwala ba kayo sa multo? I am curious. I am a Catholic. I don't know what you believe in. So, talagang curious ako. Anyway, that's it for my video. Kung meron din kayo mga horror stories na katulad ng sa tita ko, message me on Instagram, share stories with me there, and I would happily share it here if you would approve. Thank you so much for watching. And for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Everyone.